Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Ito po ang iRadio, ang sipag naglilingkod para sa sambayang Pilipino.
Alright, thank you so much, FSR Band. Salamat. Good morning, Pilipinas. At magandang gabi, Los Angeles. Ito po ang iRadio, araw po ng Tuesday. Miyerkules naman dyan sa inyo. February 20, 2024. Na-miss po namin kayo the last weekend. Nagkaroon po tayo ng, dito kasi po nag-celebrate kami ng holiday, yung President's Day. Yan, kaya pagka ganun holiday po lahat ng gobyerno, mga bangko, lahat ng government. At ibang private. Mga ibang private din. Pero kami hindi. Pero sila. Pumasok ako kanina. Ayan. Yes. Na-miss niyo ba kami, guys? Oh, yeah. Ayun, na-miss din namin. Na-miss din namin kayo, mama, chuchu. Ayan. Today, makakasama natin ang aking inaanak. Wow, ating inaanak? Ating inaanak? Yeah. We should say. Pastor Levi Kuanang, para sa salita ng buhay. Huwag kayong alis. Yes. At babasahin natin ngayon ang love story ni Brother Sammy. Pero wala siya ngayon, pero papanoorin niya. At syempre may mga surprises kami para sa kanya. Kita mo? Ay. Huliman at huliman. Huli pa rin. Ayun, ganun yan. Huli na. Ayan, pasensya na, hindi ko talaga. Kasi madalas siya nagpapadala. Akala ko part-part lang ng mga, yung mga kwentong walang kwenta. May kwenta pala yun. Si Isko na, at si Iska. Ayan, buti sinabi niya sa akin. Ayan, na-print ko na, kaya okay na. Okay, bumati ka na. Kung ayaw mo bumati, start ko na ito. Ay, bumati ka na ba? Oo, tapos na. Di bumati ako sa inyo. Hello. Yeah. Maganda po tayo lahat. Whether they like it or not. Pumasok po ako sa trabaho. Umuulan na naman dito. Mula pa kahapon hanggang ngayon. At walang tigil ang ulan. Bukas, walang tigil ang ulan. Pero hindi ako papasok bukas. Dito ako mag-work. Ayan. Matutulog ako maghapon, pero naka-clock in ako. Hindi po, bawal yun. Huy. Bad yun. Ganyan, Oo. Minsan, ganon. Kung wala namang gagawin, hindi. Kasi, I need to be here kasi may aantayin po akong, yun. Basta may aantayin ako. Nagpaalam naman ako. May hintay siyang package. Package. City, namalengke ako online. Yun. Kasi alam ko naman hindi mo ako masasamahan sa palengke. Namalengke na lang ako online. Anong hindi? Babalik-balik na. May gusto akong kainin, kaya in-order ko. Yun, sabihin mo. Huwag mo sabihin, hindi kita sinasamahan. Yun na rin. Naku, hindi. Yun na rin. Hindi ganun. Hindi ko matatanggap yan. Naku, kailangan tanggapin mo. Hindi. Acceptance ang kailangan, City. May laban ka. Talagang buhay ko talaga. Ganito na. Kaya andito ako bukas. Hindi ko lulutuin yung spare ribs mo. Alam mo, dapat siguro inahatid kita kung saan mo gustong puntahan. Kita mo, free delivery. Babayaran mo lang yung tax. O di nakatipid pa ng gasolina. Di ba? Mas maganda yung ano pa yan? Namamalingki ka na, i-order mo na lang online. O-order ganun na ba lang. di sa Pilipinas? Yung pwedeng umorder ka sa palengke? Meron yung mga Lala Move. Hindi. Sa mga palengke, ganun? Yung mga ready to eat na. Yun. Hindi. Dito meron pong pwedeng mamalengke sa'yo. Ayan. Pwedeng mamalengke sa'yo. Pipiliin mo lang dun sa app na kung saan ka pumunta. And then, dadalhin nila sa'yo. Sana ganun yung sa palengke, no? Order ka ng 1 kilong baboy. Ganun dito. Doon ako sa Wii. Ano yun, Asian kailangan store. yung mamamalengke, marunong yung Grab. Ano mang tawag doon? Iba-iba. Lala Move ba yun? Lala Move? Iba-iba. Sana marunong siyang pumili ng magandang isda. Kasi minsan yun, napipili nila yung mata eh. Meron ba? Meron din Sarisuki. Aba! Sarisuki. Dito iba-iba naman. Maganda iba-iba. Yan. Ito naman, Wii. Parang Oriental store. I-type mo lang doon. Filipino vegetable. Lalabas na siya. Yun. Nag-order na ako. Tapos ganyan. May certain amount na para libre ang delivery. Di inabot ko, kailangan ko naman yun. The free delivery, tapos syempre yung tax, kailangan bayaran yun, malit lang naman. At sila naglalagay ng tip, pwede mo i-customize, gano'n. Pero, may tip din? Konti lang. Then, syempre, bukod sa delivery, may... Walang delivery fee yun sa akin.
Basta may certain amount. May mga promo yun eh. Yun ang mga hinahabol ko doon. Tinitignan ko yung mga promo. Yung? Ganon. Diba? O yan pa, inaamtay Okay. mo. Umorder na tayo. Oh, naka-order na ako. Ayun na. Yes. Yan, bilis. Sinasabi ko na nga ba eh. Nagdati nga na ibang in-order ko. Oo nga, pansin ko nga. Pero may ibabalik ako. Oy, nakakatatlong araw ka nang may dumarating na ano dyan. Ano naman? Do you have a problem? Yes. You wanna sit on a corner? No. Okay. Just, talk to the hands. Pambira. Ano problema? Wala pala eh. Everything nagsha-shopping. Oh, shit. Hindi naman everyday yun. Every other day. Hindi, maliit nga yung isang napili ko, kaya ibabalik ko. Papapalitan ko na mas malaki. Alam mo niya, katuwiran niya kada may dumarating yan dito. Galing sabi pa niya, ng China yun. Ay, hindi sa akin yan. Para kanino, ipapadala ko sa Pilipinas. Totoo naman, di ba? Ang dami ko Ayun, may box na ako dun, no? May mga nailagay na ako dun na hindi naisot ko ng isang beses at kalating oras lang yata. Malapit nang mapuno yung isang kahon. Puno na yung isa. 2 kahon po ang babiyahe sa susunod na buwan. Oo, next month na siguro babiyahe. Next month na. May Kasi visa. kailangan, WW tayo ngayon eh. Walwal. Alam mo yung walwal? Walang-wala. Ayun. Yan po talagang buhay. Walwal. Akala ko walang pera. Hindi. Walwal. Hirap na hirap. Oo, super walwal. Ay, naku, pagka ganito ang buhay. You have a problem? Wala. Ganun lang buhay. Okay, bumati na tayo. Okay. Good morning sa mga natutulog pa dyan. Napuyat nung kahapon. Ewan ko sa inyo kung saan kayo nagpupunta, nagdadala. Saan kayo nagpunta? At saka yung mga nasa Facebook, nakababad, nanonood ng TikTok. Ay, nako. Masama daw yung sabi ni Doc Eric. Oo. Sabi ni Mami Flosser, Papsi, hayaan mo na si Mamshi. Ayun na nga. Makigalak ka na lang, baka kamukha ko si Mamshi, masaya lang. Bakit kayo mga babae ganyan? Ako, kung mamamalengke. Mga addict kayo. Hayaan mo, Mami. Pag nagkita tayo, alam na this. Yes. Mga addict sa shopping. Ay, hindi. Shopee ba yun? Hindi ano yun. Yung hindi shop, hindi ano yun. Kumbaga sa is, parang, kunyari, pupunta ako sa isang mall. Masaya na ako na umiikot-ikot doon kahit wala akong nabili. Ganun. Ayun. Wag lang may mani sa gilid. Baka matisod ko mapagastos ako. Ay, agoy. Ay, siya bumati na to. Una sa ating listahan ngayon. Ayan, nag-unahan sila in 3 seconds. Eto, 5 sila nag-unahan. Nire-record po Binilang natin ko yan. Alam nyo na yan, siyempre. 5 silang nag-unahan. Kaya, ayan. At dahil dyan, wala pa. Abangan. Ay, baka nanalo po ng Valentine's Day. Bukas po. Bukas na po yun. Kasi Ayan. holiday po kahapon, kaya sarado mga bangko. Ayan, bukas po. Promise. At yung isa dyan, alam na this, ay yung 2 sila. At bago matuloy ang lahat-lahat, bati muna natin si RJ Cristobal ng happy birthday. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, RJ! Ayan. Grabe si RJ, birthday niya pala ngayon. Okay, una sa listahan ko, Rachel Joy Bonete. Ayan. Si Glyza Villarosa. Inday Glyza. Naka-break siya, nasa work siya ngayon. Thank you, Glyza. Elaine Gonzalez. At ito pa, sabi niya, mahina daw internet niya. Mary Grace Kabigting. Anyari. At si Mel Corpus. Mel Cruz, sorry pa. Hello, Mary Juliet Rodella. Joyce Mendoza. Manilyn Agustin. Chang Valenzuela. Mami Cluster Cordero. Mother, miss you, mwah. Si Brother Sammy, ayan, nag-check-in lang yan, pero mamaya wala siya. At babasahin natin yung kanyang love letter. Napakahaba. Siya naman ngayon. Ayan, syempre. At syempre, Rejoice Orfilia, belated happy birthday. Ayan. Happy na birthday pa. Syempre. Si Tisay Heart, si Faye Cabrera, napaka-supportive kay Mami Luz. Syempre. Binabantayan niya. Ilang years pa naman yung kanyang in-service. Oo, mahal na mahal niya. Parang nanay Pagaling niya kay talaga. Mami Luz. Pakisabi kay Mami Luz. Love, love, love. Yan.
Lala Carmina, the beautiful, na pumunta sa Sipag. Ayan, na-meet niya doon si Pastor Sunny. Hello rin kay Klang Ramakula. Ay, nakaganti na rin ako kay Pastor Sunny. Thank you, Sipag. Nawala. Ayan. Hello rin kay Rod FT, kahit nasa trabaho yan. Thank you, Sipag. Nakapaghiganti na rin ng isang kape. Negra Pepita, hello. Marivic Lejano Cruz. Rose Ann Lopez Velasco. At syempre ang ating kachongki, Pasok Norbal Divino. Yan. Yata, mga 11:30. Out na ako, sabi niya. Okay, Duke. Sino pa? Huwag kayang alis dyan. May mga surprises tayo. Yes. Surprise tayo. As usual. Surprise tayo. Meron kaming duet. Isang kanta na. Hindi, surprise nga eh. Sinurprise mo talaga. Hindi naman nila alam yung kanta. Ayan. Yun ang surprise doon. Ayan. Meron kaming i-donate na ano. Sabi ni Mami Blosser, yung February na nangangaroling pa kami. Extended yung kanilang... Alam nyo, kailan ba uwi si Pastor Sunny? Kailan babalik? Next week yata. Next week, pabalikin nyo pa uli. Second time around. Talagang ano... Hindi na siya babalik. Nagtanda. Sabi niya nga daw, natakot at sabi niya, isisingil nga daw sa akin. sabi ko rin Pastor Sunny, isisingilin daw kami ba? Talaga naman, oo. Ay, nako. Ayan, very warm and beautiful ang mga taga-Sipag. Yes, they are. Ay, syempre. Okay. Oo. Yeah, Nanay Marichu de Jesus Gamos. Ayos lang yun. Nag-enjoy naman si Pastor nung pumunta naman dyan eh. Masaya daw siya. Siyempre. Kaya, yun ating samantalahin uli sa susunod na pag bumalik siya doon. Sabing ganon. Sabi, salamat po, Papsi. Nakabawi na po kayo kay Pastor Sunny. Namas ko po kami. Sabi sa inyo pag ganun lang talaga Sabi ni Mary Grace, wala, no choice. Babanata ba, bibigay. Sabi ganun, opo, sa inyo daw po charge, Papsi. Lagot ka po. Bahala siya. Wala akong alam dyan. Grabe siya. Pero gusto nyo yung ganun, kinakatay siya ron. Basta sabihin mo lang pinakapoging pastor. Okay na yun. Solve na yun. Para babayaran niya. Ikan nga natin si Pastor Sunny. Ayan. Ay, nako, buhay talaga. Ayan siguro ay hindi na makalabas masaya naman siya, masaya. Hindi na makalabas ng kanyang apartment yun dahil wala na siyang budget. Yeah. Anyway, sino mga sa ating mga dito? Si Elaine Gonzalez. Oh, yeah. Pangatlo nga siya. Hello, Elaine. Sa aking bagong anak. Ayan. Meron po tayong promo mamaya. Mamaya i-advertise natin ito mamaya. Okay. Meron po tayong 7 minuto bago mag-ika-peak 7:30 ng gabi. Shout out kay Mamang Rivera. Si Mamang. Andiyan na ba? Hindi na. Nasa Thailand siya nung nagpunta si Pastor. So, hindi nakapunta. Nako, sayang. Pag yung pa naman na na-ambush ninyo ay bangka ang sipag. Laban, bawi. Next time, pagbalik namin yan, sugurin natin ang mga taga-Sipag. Gagawa tayo ng sugod sa mga bahay. Gagawin natin. Babawi tayo uli. Sabi may pa-trivia question pa si Pastor Sunny. Sino daw po ang lolo ni Job? Instant 1K po si Pastor Kiko Gonzalez. Ayan, lolo ni Job. Si Job, 1K. Nagpa-Q&A siya. Sabi ni Mary Grace, Pastor Sunny, okay lang po ba kayo? Huwag po kayo madadala kasalanan ni Papsi talaga. Tinuro talaga ako. Hindi talaga. Nilaglag ako. Ay, talaga. Kala ko mag-BFF tayo.
tinuro ako. Ay, naku, talaga. Okay, masaya daw si Pastor. Umamin po sa amin. Masaya siya. Masaya daw po siya. Alam nyo, kahit gano'n yun gano'n talaga si Pastor Sani. Hindi, masaya. Okay. ¿Qué oras? 5 more minutes. Yaw. Lagot ka po talaga, Papsi, kay Pastor Sani Rivera, sabi ni Elaine. Hindi mo na ako magpapakita sa church. Next week siya darating pa. Matagal-tagal pa pala. Pabalikin ninyo uli. Saan yung Pastor? Sa Sunday uli. Last day nyo na po. Kaya dalaw kayo uli rito. Pero sabihin nyo, simple na lang. Simple lang. Oo. Sumakay ng tricycle si Pastor eh. Kita mo yung live nila ni Pastora Ellen. Yung electric bike. Nakakasakay naman ng ng tricycle. Kaya lang sa ibang lugar siya sumasakay ng tricycle. Sabi ni Pastora Flosser, tiniyak po namin na kayo nagre-request na bubudulit na. Talaga, nabudol. Okay, ingat guys. We'll see you again tomorrow. Okay. Parang nakikita ko na nang gagalaiti si Pastor San. Teka mga may tanong ko magkano ba naibigay ni Pastor? Hoy, wag mo nang tanongin. Grabe ka naman. Wag na yun. Oo naman. Nakita ko na nga dun sa yung inabot niyang gano'n, no? Nakita ko Ayan. Umabot ba ng 5,000? Ikaw, wag ka nga. Tito Vic and Joey. Basta Tito Vic and Joey. Report talaga. Hoy! Ikaw talaga. Hindi Pastor pa. Aba, siyempre dapat Hindi, makapal yung Tito Vic and Joey niya. Galante. Makapal nga. Hindi. Oo, dapat galante. May-ari ng Okay. Ay, hindi mo pa siya hanggang gandang ngiti ni Pastor Sani. Ganun. Yun pala Ang pangit ng kilay ko. Ba't ganito? Mamaya kakalbuhin ko. Hindi Hindi nga maganda Magpapatato nga ako. Ay, tattoo daw. Hindi. Sakit yun. Sasakyan. Ano ba yung kanta mo? Okay. 3 more minutes. Tayo. Okay, para maaga-aga. Oy, thank you, Joyce! Wow naman, 20 stars. Thank you, Joyce. Thank you. Sa lahat ng gusto mo. This is iRadio, servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 27 minuto makalipas ang ika-7 ng gabi. Kami po ay live na nag-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Yes! Thank you, Joyce. Ayan, si Idol Joyce. Teka, bago tayo tutuloy. Kita. Teka, magbasa muna tayo. Okay, malapit-lapit na rin matapos. Siguro mga by March tapos na ito. Okay, ito naman. Alam niyo na to hindi ko na-explain. Gusto lang namin mabasa lahat. Yan. Bago magmahal ng araw. Ay, ang cute naman na sulat niya. Dear Brother Ramon and Sis Karim, thank you for everything. We thank God for using both of you as a channel of blessing to us. Philippians 1:6. He who has begun a good work in you will continue to perfect and complete it until the day of Christ Jesus. God bless you and your family. From Brother Alex and Lala de Los Santos. Thank you. Sabi ko na nga ba, napakaganda niya ka ng handwriting, Sis Lala. Thank you so much. Alam kong ikaw to. Sulat niya parang sulat makinilya. Oo. Ang ganda, napakaganda. Salamat. Philippians 1:6. He who has begun a good work in you will continue to perfect and complete it until the day of Christ Jesus. Wow, napakaganda ng iyong blessed message. Ayan. Pag-ibig ko sa'yo. Maya babasahin natin. Ma'am, she waiting po sa love story. Yes. Babasahin na natin. Ayan, malapit na. Babasahin na muna ba natin? Sige, tira na. Ayan.
titirahin. Medyo mahaba-haba yun. Medyo mahaba. 2 pages. Ayan. Ang lilit niya. Wow! Talagang lumipas lang ang 1 buwan na may malungkot kaming natanggap na balita mula sa pamilya ni Aini sa Mindoro. Pumanaw na daw ang kanyang tatay. Ay, sorry. Sumunod ng ilang buwan ay tumawag ang nanay ni Aini at nagtanong din sa akin na kailan mo pakakasalan si Aini. Ganon din ang sagot ko kapag nasettle ko na po ang problema ko. After 3 months, nabalitaan namin yung mother naman ni Aini ay sumakabilang buhay na din. Oh my gosh, this is tragic. Nakakalungkot isipin na nawala na ang mga magulang ni Aini at hindi ko nagawa yung gusto nila para sa kanilang anak. Alam namin ni Aini na gumagawa ako ng paraan para mapakasalan ko siya. 2006 nung ma-born again Christian ako. At salamat sa Diyos nung yung dating magulo namin pagsasama ni Aini dahil sa selos ay nawala na sapagkat nabago na ako. Ay nako, 2007, ang nakakatandang kapatid naman ni Aini pumunta sa Batan at kinausap ako. Ganon din ang tanong niya sa akin. Sami, kailan mo pakakasalan yung kapatid ko? Ang sagot ko lang kay ate ni Aini ay ganito. Ate, kung pwede po, wag mo na pong pangalawahan ang tanong mo sa akin kung kailan ko pakakasalan si Aini. Natatakot ho kasi ako, baka ikaw naman ang kukuhanin ni Lord. Magmula noon ay wala nang nagtanong sa akin ng mga kapatid ni Aini kung kailan ko siya pakakasalan. 8 silang magkakapatid. Mahirap na baka maubos sila. 2010 nang basbasan kami ng aming tatay pastor bilang mag-asawa. Ikinasal kami ng tulad sa simbahan na kasalan. May ninong, ninang at may handaan. May Biblia, kandila at singsing, simbolo ng aming pag-iisang dibdib. Wala man kaming kasulatan o legal na document sa kasal, ngunit naniniwala ako na ang basbas ng pastor namin ay may basbas din sa amin ni Lord. At ngayon, namumuhay kami ng maayos. Salamat sa Diyos dahil mayroon iskang ibinigay sa akin si Lord na nag-aalaga sa akin. Dama ko ang pagmamahal ni Iska sa akin dahil na-stroke na si Ambo. At ang singsing na suot namin hindi namin tinatanggal hanggang sa aming pagtanda. Salamat sa Diyos na kumpleto ang pamilya ko. Ang 2 anak ko ngayon ay mga professional na at siyang tumutulong sa magastusin namin at pagpapagamot ko. Ngayon 2024, patuloy kami nagmamahalan ni Iska. At ang sentro ng buhay namin ay walang iba kundi si Jesus Christ. Yan ang mag-isang istorya, maigsing istorya ng pagmamahalan ni Ambo at ni Iska. Nagmamahal, Brother Salvador Sammy Boy Santos Jr. aka Kaambo. To God be all the glory! Ang ganda! Thank you so much! Ayan. Thank you po. Thank you, thank you. Thank you sa inyong lahat na mga nagpadala. At bukas po, ilan na sila? 7. 7 sila. Patay tayo dyan. Ayan, God will provide. Bago tayo magpatuloy, hello muna sa aking kumari na si Jen Nunez. At syempre, ang aking kumari din na taga Batangas ay ang aking kumaring si Batang, Cleope Cabrera Dumla. Ano ga? Ay ano ga? Kumusta ga dyan sa Tanawan? Ayan. Sino si BBK? Regards from BKK. Sino si BKK? Sino yun? BKK? BKK? Hindi mo kilala yun? Sino nga? Hindi mo kilala. Hello, Mami Irene Manalo. Yan. Gabriel. Ang pinanganak ng Manalo. Ayan. Napakaganda ng istorya ni Kambo. Natatouch ako. Wala na nagtanong. Baka daw maubos sila. Alam naman natin yung istorya niya. No? Mm-hmm. Pero, ito yung favorite na kanta
Di ba yan yung tutugtugin mo? Hindi. Hindi. Yan yung favorite na kanta ni Ikaw. Ayan. Congratulations, Brother Sammy and Sister Aini. Ayan. Kayo pinagtagpo ng Panginoon. Kayo talaga because Christ is in between your relationship. Lahat ng desire ng iyong puso, mangyayari lahat yan. Yan na? Okay. Alright. So, pinakanta sa akin na dapat hindi ko kakantain. Pero napakaganda, di ba? Ayan. Alright. So, what's next? Mamaya, huwag kayo alis, ha? Andito si Pastor Levy. Ano? Ano na? What's going on? What's going on? Ayan na. Ito na po. Ito para sa inyong lahat na nagpadala ng mga love story. Ikaw yan. Ikaw yan. Ayan. Ay, yung song na inawit niya, Gili, wag mo sanang isipin. Ikaw ay aking pautangin. Hindi ko magagawang kumupit sa tindahan namin. Sabi ni Brother Sammy. Andiyan pala eh. Oh, kala ko wala. Hello, Brother Sammy. At syempre, hello sa aking friend, si Daisy Arton Sarmion. Hello, Tita Daisy. Tita Daisy. How are you? I miss you. Chup chup mama. Baliktad ngayon. Hello, Tita Daisy. Tita Daisy magbibigay po ng mga ng $50 daw po yan mamaya. At yan po, tulong po niya yan para sa... Ayan, super in love yan. Oh. Meron siyang Pepa. Tita Daisy, kumusta na? Hello. Hello to your darling, to your honey, to your sweetheart. Whatever you call him. Hi. Hello. Belated Happy Valentine's, Tita Daisy. Ayan. Hello rin kay Rosie Culibao, diba? Mm-hmm. Good morning, Rosie. Ayan. Bukas po, antayin nyo. Alam na this. At sa lahat, kiss daw. Walang kiss. Hindi. Siyempre, walang kiss. Wala. Kiss na. Ayan, due to public insisting demand. Kiss daw. Hindi. Grabe, ang ganda-ganda ko, Masama. Hindi. Tatayo ako, ha? Tatayo ako. Ayan, eto na. Kiss na. Kiss. May panutok ka eh. Kiss na. Ayan na. Dali. Ang birang buhay ito. Ayan na. Nakis-kiss na. Kiss yan. Kiss. Alright. So, maya-maya, huwag kayong alis dyan. Ano nga kay Brother Sammy talagang... Ayan, hello kay Jane Samantha Morales. Saludo ako dyan kay Brother Sammy. In spite of his, yung difficulties niya, nagagawa pa niya yung kanyang pag-ibig, yung ministry sa ating Panginoon. Kaya... Ayan. Ano daw title nung kinanta natin? Yung kay... Kaya nito for tribute. Sabi naman ni Pastor Levy, Nongni, nakakagutom na po yung kanta. Nongni. Kanya din, hello kay Samantha. Tinatanong niya ano daw yung title nung dinuwet natin na kanta. Para sa akin. Para sa akin. Ay, ikaw lang. Ay, ikaw lang. Kay ano yun? Kay Willie Revillame. Ayan. Maraming magagandang kanta si Willie na mas maganda kung kakantay ng talagang singit. Pero napakaganda kasi Benny Saturno ba naman ang kanyang composer? Namin. Shout out kay Benny Saturno. Nagpunta na po yan dito. Nagpunta na ba dito? Sa church. Really? Tsaka sa meron silang singing engagement na pinuntahan dito. Ayan. Napakabait na tao po. Down to earth. Sabi ni Brothers, naisip ko lang kung bumili na lang ako ng buhay na chicken. Siguro may poultry na kami. Dumami, no? Maganda daw pag si Pachi ang kumakanta. Ay! Sabi ni Rejoy. Bakit po?
Boses Willie Revillame. Talaga naman, Hello, kaya alis si Pastor Levy. Sana gusto ko makita si Samantha, si Sister Samantha, na magkasama sila. Naman. Ano ba ang topic nila ngayon? Actually, na-meet natin sila nung nung December. Yeah. Ayan, bago tayo umuwi, talagang dumating sila. Yan, umulan at bumagyo. Thank you po. Naluha po yung nanay ko. More do it pa po. Yes, next time. Parating mo daw kakantin mga song ni Willie Pachi. Bagay sa kanya, di ba? Hindi magkaboses sila. Pero kudos kay Willie. Maganda naman ang boses ng asawa ko. Thank you, Paring Will. Pinahiram sa akin yung -1. Ayan, nasa work na pala si Sister Samantha. Bigyan na ng jacket yan. Hello kay Pastor Abhishek Singh ng iRadio India. Namaste, Pastor. Namaste. Yan. Magkawit nga daw kay ni Willie Revillame. Ay, naku, hindi. Hindi niyo ba alam na nag-host siya sa mga events namin sa church? Siya ang Willie Revillame ng Covina Church of the Nazarene. Nung araw yun. Ayan, sabi ni Samantha, di hamak po, mas maganda po yung boses ni Papsi. Ayan, sabi naman, ginagaya ko lang kasi yung boses sabi naman ni brother Sammy, malumanay ang boses ni Kuya Ramon. Ganun talaga ako. Hindi ako pala sigaw. Pero, talaga lang, hindi siya pala sigaw. Hindi. Minsan lang ako sumigaw. Pag sumigaw, tumabi ka. Alam ni Rejoice yan. Ay, nako, grabe. Pagkat ikaw. Pastor Ellen Gonzalez. Hello po, Pastora. Sabi ni Rejoice, hindi, ikinininiwili. Malumanay na napapunta na po sa bulong. Charis. Sabi naman ng si Mary Grace. Grabe siya, Hindi, ganun talaga magsalita. Ano lang. Ay, nako. Ano ba yan? Ayoko kasing, yung... Ano? Pero pinipigil ko sarili kong... Dati po akong kadete, nung araw. Sabi ni Lala Carmina, nabigyan ng justice ang song ni Willie. Umuulan na po ba ngayon? Umuulan na daw. Ayan, okay. Mainit na ata. And maganda ang kanta ni. Dati na namin kinakanta yon, yung duet namin. Kaya lang matagal na. Matagal ng panahon yun. Itinigil na. Oo. Kanina sabi niya kantahin natin. Nako, Pachi, wag ako. Sabi. Wala, isa rin to. Nilalaglag din ako nito. Sige na nga po, Papsi, itigil na po natin to. Aso ko na, yan, okay. Okay. 4 more minutes. Pero maganda yung mga awitin ni, yung mga kinompost ni... Maglay ka pa. Yung mga kinompost ni si Bernie Saturno. Ano yun? Ayan. Yung... Okay. Marami magagandang kanta. Si Willie Revillame. Ang gaganda talaga. Kasi noon, pag kami nanonood ng show niya nung araw, basta, lang kami, YouTube lang kami lagi. So, inaabangan namin yung mga, niya, pag kumakanta siya, maganda. Gusto niya. Kasi siya si Willie. Kaya nga mahilig magbigay ng jacket. May song ako ni Kuya Will, pinalitan ko ng letra pang worship. Maganda. Yun ka daw. Yun ka. Ayan. Alam niyang kantahin nun. Sige, sweetie. Yung ka. Tarararara. Ayan. Alam din ni Rachel, Si Rachel, nag-live nung isang araw. Hindi ko lang natapos kasi, Ayan. Okay? Ayan. Favorite pala yan ni Samantha. Ayun. Naku, salamat naman at nakanta para sa iyo. Yun ka. Yun, Ayan, huwag kayo alis dyan. Si Pastor Levy, ang poging-poging groom to be soon. Very. Pastor Levy, naka-zoom tayo. Ay, inano mo ba siya? Sinend ko yung link sa kanya. Ayan. Ayan. Ay, para litaw. Kasi mas mabilis yung Zoom kaysa doon sa... Yun ka.
O, di ba? Nahabol natin ang Valentine's presentation. Para kay ano yun, kay Ambo. Si Kambo. Alam mo nung nakita ko si Iska doon sa anniversary, wala ako rito. Yan. Yeah. Sabi ko, ito yung talagang nakalaan para sa kanya. Na, na makakasama niya talaga. Si Pastor Levy, nasa Zoom tayo. Sa Zoom po, Zoom. Sinend ko yung favorite daw ni Samantha sa mama niya. Kinanta niya yan daw noon. Ayan. Ano ba yung kantang yan? Napapaindak tuloy ako. Habang hinihintay natin si Pastor Levy. Pinadala mo yung link? At syempre, batiin natin si Pastor Sunny nandyan nanonood. Ano si Pastor Sunny? Pastor, kamusta ang biyahe mo sa sipag? I'm sure nag-enjoy ka, Pastor. Hindi ko nakita dito si Pastor. Ayun, hindi dito. Ayan, dito wala pa siya. Meron siyang, memorable na experience. Masaya nga siya. Unforgettable experience. Unforgettable. That's what you want. Again, tinatawagan natin si Pastor Levy. Naku, hindi niya ata nakita yung yung link sinend ko sa kanya. Send mo kaya ulit. Joyce, pakita si Pastor Levy. Nasa kanya yung sinend ko na yung link. Ano yung link? Dun sa mo sinend? Saka sa Messenger. Sa Messenger. Baka wala siyang link. Yung Zoom. Pwede ba yun? Wait lang daw. Okay, no problem. Ayan na siya. Gloves. Ayun! Grabe sa kagwapo naman. Naayos niya daw. Yes. Ayan. Na-caught in the act yan. Naayos niya daw. Ay, Okay na po? Yan, okay. Kaya lang, meron kang... wala na. Patay mo yung monitor. Yan. Meron pa po? Wala na. Malinaw. Gandang lalaki. Kita mo, di lumabas ang kagwapuhan lalo. Di ba? Oh my God. Kamusta ang inaanak? Wow. Kamusta po, Ninang? Narinig po malinaw? Malinaw na malinaw. Sobrang linaw. At kaya nga dito natin ginagawa na ngayon sa Zoom dahil mas mabilis yung video transfer ng Zoom. I see. Kamusta po? po? Ayos lang. Okay. Kamusta ang bagong ikakasal? Excited? Hindi ikakasal pala. Ganun na yun. Busy na, no? Grabe po. Sobra na. Malapit na. Lapit na. Pero sa awa naman po ng Diyos, pautay-utay, kung tawagin sa Batangas, paunti-unti, nakakaayos naman po, nakakaraos. Nakakaraos din lahat yan. Importante may iraos. Yes. Kahit sa maliit na kasi yung iba nag-expect ng talagang bonggang-bonggang kasal. Importante Alam mo kasi ito simple pero masaya. Ito lang yung mga ikinakasal ng mga celebrity. Yung wala akong tinutukoy na pangalan. Tingnan mo yung kasal nila, wedding of the year. Pero kita mo pagdating ng iba naman yun. Talagang iba yung iba yun. Why not use yung gamitin mo yung wala. Huwag ka nang baka mabash tayo. Wala, pera nila yun. Wala akong magagawa doon. Pera nila yun. Siyempre. Karapatan nilang gawin. Iba yun. Hindi, ibig sabihin ko lang, para sa akin, opinion ko, sa hirap ng buhay ngayon, kung gagastusin lang, personal opinion ko ito. Nga. Mas mabuti pa yung gastusin ko yung perang, pang start ng buhay. Yun, di ba? Yeah. Pero kasi kanya-kanya tayo. Oo, syempre. May mga babaeng gusto nila na... Gusto naman nila maging memorable. Kasi once lang daw na ikakasal. Yes. Bakit tayo ilang beses kinakasal? Kakasal ulit tayo next year. Naku, tumigil ka na dyan, Simpleng-simple lang yun. Pero meron pang, tama na yun. Isang beses lang ang gastusan. Bakit? Gumagastos ka ba? Hindi, joke lang po yun. Joke lang. Alam mo, sikreto ng magandang pagsasama. At saka para humaba ang buhay mo.
ako bilang ninong, ipapayo ko sa iyo ito. Wow, harap-harapan yan, Ito, para sa mga kalalakihan na nanonood ngayon, dalawang rules lang yan. Mhm. Rule number 1, Okay. the wife is always right. Rule number 2, if the wife make a mistake, just follow the rule number 1. Ganun lang kasimple. Natawa siya. Hindi ko na mabugay iniinom ko. Aray ko. Natawa siya. Welcome to the group. Natawa si Pastor. Wala ka magagawa. Sasapitin mo rin yan. Either or, matulog ka sa labas o sa kulambo, outside di kulambo ka o sa sahig ka. Ganun lang yan kung makakayanan mo. May lamok. Bumili ka ng maraming katol. Biro mo, nasinghot mo pa yung amoy ng katol. Buti hindi po nanonood si Sam. Ay, nanonood siya. Kanina pa. Kala mo, hindi. Oo, kanina pa siya dyan nagko-comment. Nagko-comment yan. Hindi, totoo yan. Kanina pa siya nanonood. Para walang away, tumahimik ka na lang. Ganun na minsan ito pagka O ano na naman? Pag nagmamali ako, pauwi na kami, lumiliko yung kami, telepathic yung kinokontrol niya yung isip ko, papuntang mall. Ganun talaga. Mga babae ganyan. At saka, instead na bibigyan mo ng bulaklak, o ano? ano mo na lang. O ano? Oy! Under the table mo na lang. Yeah. Siya ang laging tama at palaging tama kundi tatamaan ka. Kumbaga striking distance, naniniwala ka ba doon? Kinukulture shock mo si Pastor Leo. Hindi, pero kung gusto mo pang umiwas, may pagkakataon Oy, pa. grabe ka. Si Raulo ka. Alam mo, ganyan, ilan na yung mga pinagbigyan ko ng ganyan na advice. Na, paano yan? Ikakasal ka na next week. Alam mo, pagka ikakasal ka na at naging may asawa ka na, wala nang atrasan yan. Pag nandoon ka na, hindi mo na pwedeng hiwalay yung asawa mo. Di ba? May pagkakataon, sabihin mo lang. Hoy, si Raulo to. Hindi, ganyan yung ina-advise ko Ay, iba pala yung Samantha na nanonood. Taga-sipag pala yun, kasi Samantha rin. Ikaw talaga. Jane Samantha Morales pala yun. Pero, ang topic niya ngayon ay tungkol sa pain. Oh, pain. Pain yung sakit. Mm-hmm. Yun magandang topic natin ngayon dahil bakit daw sa buhay natin ay merong may sakit. Yun ang ating aalamin. Maraming klaseng sakit. Yung pain na, yun ang bahala na siya matalakayin yun. Kung ano yung mga pain na yan. Kaya guys, pakinggan na panoodin natin ito. Pastor Debbie, go ahead. Okay, so namiss ko po uli na mag-iRadio. Makasama kayo, ang tawag dito? Talastasan, yung ganun. Buti wala si Doc SP. Isa pang maulit. Anyway, maraming salamat po sa opportunity again na makapagbahagi ng salita. And I praise God kasi po bagamat nung mga nakaraang araw hindi ako nakapunta po, pero binigyan pa rin ako ng pagkakataon ng Panginoon. Grabe po, iba talaga yung ginagawa ng sobrang busy sa church, halo-halo po sa event sa church, sa wedding, but sabi ko nga po ang tawag dito, kasama na to sa ating buhay. And it relates din po sa mensahe ng Panginoon sa tanghaling ito. And dyan po, nakita ko po kanina, mag-alas 8 na po dyan. Alas 8 na po. Grabe, po. Bilis ng oras. Magandang gabi po dyan sa inyo and magandang umaga po sa tanghali sa Pilipinas. So, Tita Rejoice, wag ka muna mag-chat. Okay, so ayun po. Okay, yung ating may music background ka, no? May background music po ba? Mas sanay po kasi ako na ganun. Okay. Sige. Kasi po meron po akong tawag dito, naiilang po ako sa camera pagka ako lang po yung naririnig ko.
Hirap po ako mag-record, sa totoo lang po. That's why yung music po sa akin parang nakatulong po. Okay, sige. Malakas po ba? Patayin ko po? Okay na. Okay lang. Okay lang, maganda, maganda. Okay po. Sige po. So, sabi po sa mensahe ng Panginoon o sa ating passage na matatagpuan sa Psalms 51 verse 10 to 12. So, ito po yung salmo ni David. Sabi niya, "Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, or take the Holy Spirit from me. But restore to me the joy of your salvation, and grant me a willing spirit to sustain me." Hingi po tayo ng gabay sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo sa akin na mabahagi ko ang iyong salita. At salamat din po, Panginoon, sa oras na ito na makapakinig kami ng iyong salita, Panginoon. Turuan mo kami, bigyan niyo kami ng kababaang puso, Panginoon, na ito'y aming pakinggan at matuto kami sa iyong mga salita. Maraming salamat po sa iyong mga abang lingkod, Panginoon, na patuloy na ginagamit mo upang patuloy yung ganitong gawain. At marami pang tao ang maabot ng iyong ebanghelyo. Maraming salamat, dakilang Diyos. Ito po ang salamat dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. So still, ano pa rin po, month of love pa rin tayo. That's why yung tawag dito, yung ating pag-uusapan po na sinabi kanina po ni Nongni ay patungkol po sa sakit o pain. Ano po? So, sabi doon, bakit bahagi ng ating buhay yung pain? Kasi pagka usapang pain na po, laging na pumapasok sa isip natin is love, no? madalas pumapasok, pero general speaking, marami pong dahilan kung bakit nasasaktan ang isang tao. Minsan may nagtatanong, hindi ba pwedeng magmahal na hindi nasasaktan? Kasama ba yan talaga? Well, pain, again, is not just a emotional, no, na nararamdaman natin, but it is also yung pain physically. No po? Kunwari, kung ikaw ay nasugatan, masakit. No? And syempre, sabi nga nila, mas masakit pa rin yung emotional damage. No? O yung pain natin sa emosyon. So, in the story po na tatalakayin natin, gusto pong mag-focus tayo sa background kung bakit ba na-create yung tawag dito, yung sinulat ni David. So, ito po yung time, kung titingnan natin, kung aaralin natin, ito po yung time na kung saan siya ay nagsisisi sa kanyang kasalanan. Na Lord, create in me a clean heart, O God. No? So, sobrang broken siya dito. Merong nangyaring hindi maganda. So, ito po yung background. Ang nangyari po nito, yung story ni Bathsheba tsaka sa kanya. He commit adultery. And next is, pinatay niya yung asawa ni Bathsheba. He committed murder. So, adulterer na, murder pa, and self-denial pa siya. Na parang para sa kanya is, wala namang mali sa ginagawa ko. Okay? So, dumating sa point na in 2 Samuel chapter 12, doon na kinumpront siya ng propeta, and ganoon din kinumpront din siya ni Nathan, no? Ito po yung kung tawagin is best friend niya. Then nung kinumpront siya ni Nathan, tanging sinabi niya lang, I have sinned against God. Nagkasala siya. So, in short, dahil doon, no, yung nakaranas siya ng pain na malayo sa Panginoon, and hindi lang yon, namatay po yung kanyang anak kay Bathsheba. Imagine namatay yung kanyang anak. So, I don't know the feeling, pero yung feeling na namatayan is masakit. How much more yung sa magulang kung yung anak niya yung nawala. So, grabe yung sakit na nararamdaman ni David emotionally, no? And I think pati physically, no, hindi na siya nakakain ng maayos. So, that's why, ayun po ang ating pag-uusapan. Sabi ng the World Health Organization,
dinefine nila yung pain as a unpleasant sensory or emotional experience. No, hindi hindi magandang pakiramdam. No? Yung pain is hindi magandang pakiramdam kahit bali-balik rin natin. No po? So, kung titignan naman natin yung origin ng pain, saan ba nanggaling yung pain? So, dun pa lang, nag-start po yung pain sa fall of man. The fall of man na nagkasala si Eva at Adan, kinain nila yung buko, kinagat buko. Bungi yun, pastor, pag yung buko yung kinagat nun. So, kinain nila yung pinagbabawal na prutas. Utos ng Diyos, huwag nilang gawin. Pumasok yung kasalanan. And now, syempre, nandun yung guilt sa puso nila, and then ang Lord is binigyan sila ng parusa. Ano ang parusa sa babae? Manganganak, masasaktan. And then sa lalaki, maghihirap, kailangan pagtrabahuhan niya lahat ng bagay. So, para lang sila may kakanin. So, in short, yung pain nag-start dun po sa fall of man. Okay? So, imagine, no, kung di siguro nagkasala si Eva at Adan, walang hirap na nararanasan yung mga babae. And ganoon din tayo mga lalaki. But anyway, yun po, doon po nanggaling yung sakit, kung bakit nagkaroon ng sakit. Opo. Pero, dito po, may kita po natin, doon sa story ni David, at doon sa may fall of man, God used pain para matuto sila. Nakuha niyo po? No? God used the pain, yung suffering na nararanasan nila, para matuto sila sa mali nilang ginawa. Sabi nga nila, kung pag di ka pa masasaktan, di ka matututo. May mga nanay, ganyan. So, in short, napakabuti ng Panginoon na po. Yung mga negative na pangyayari, He can turn into positive. Na po? So, hindi lang negative po yung pag-uusapan o yung patungkol pagka-pain yung pinag-uusapan. So, sabi rin sa Hebrews 12:6, because the Lord disciplines the one He loves. Kasi kung hindi tayo tuturuan ng Panginoon, tuturuan ng Panginoon, kung hindi tayo minsan mapapalo, hindi ka makakaranas ng sakit, hindi ka matututo eh. Natuloy-tuloy ka pa rin sa paggawa ng kasalanan. And yun po yung iniwasan niyang mangyari kay David. No? Napatuloy lang siya. Sige, imagine na kung walang nangyayaring masama kay David. Patuloy lang siya. So hindi hinayaan ng Panginoon yun. Na nandun na nasaktan siya to order for him para bumalik sa Panginoon. So okay, and pain become part of us in this world, no? O malalaman natin na yung pain is talagang parte ng buhay natin dito sa mundo. Totoo lang po. Kahit ayaw mo, masasaktan ka pa rin. Maraming mga tao na ayaw masaktan. Totoo lang. Ayaw nilang maranasan na maghiwalay yung asawa o maging ayos ang lahat. Happy, no? Hindi pwede. Talagang merong pain, sakit, sickness, mga bagay na pwedeng mangyari sa'yo, pwede kang madapa, kasi hindi naman lumulutang ka, no? Pwede kang masaktan. What I mean to say, kalakip na natin yung pwede tayong masaktan. But the good news is, sabi sa Revelation 21:4, He will wipe every tears from their eyes, and there will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for all past order of the things has passed away. So, sa heaven, ito po yung maganda. No more pain. No more pain. Yung mga paghihirap po natin na hindi panghabang buhay. Kung meron kang katabi dyan, o kaya kung wala kang katabi, sabihin mo sa sarili mo, yung paghihirap mo, hindi panghabang buhay yan. O yung sakit na nararamdaman mo, hindi yan panghabang buhay.
And also, Jesus teach us that pain can be used sa love. Tama? Sabi nga nila, kung ayaw mong masaktan, huwag kang magmahal. sabi nila, no? Sabi niya na, laging sinasabi pag nagliligawan, huwag mo akong sasaktan. Ayoko masaktan. Ayoko nakikita ka nasasaktan. No, it's part of love, no? It's part sa relationship. Nakita niyo yung ginawang experience o ginawang experience, I should say, example ni Jesus Christ. Because he loves us, he died on the cross. And that is love. Yung willing na mag-sacrifice sa'yo, handang masaktan. Kasi minsan hindi naman laging laging maganda yung nangyayari. Minsan pinapakita, doon si Jesus, ang ganda ng ginawa niya, pinakita niya ginamit niya yung pain para ipakita yung pagmamahal niya. So, ang galing ni Lord, the way He uses things, o yung mga senaryo, o yung mga pangyayari, o yung mga nararanasan natin. It always turn, no, na pagmamahal sa Panginoon, no? Yun ang nakakatawa po. Ngayon, why pain is important? Bakit nga ba mahalaga, no, yung pain sa ating buhay? So, ito po, no, yung pain din, mahalaga yung pain kasi tinutulungan tayo nito maging maingat sa sarili. Okay? Sa mga bata, alam niyo po, pag hindi yan napaso ng, alam niyo yun, lagi kong nilalaro to eh. Ay, hindi naman lagi. Nung nasaktan ako ng sobra, tinigil ko na yung straw, tapos susunugin, kasi ang gandang tignan. Tumutulo yung tumutulo yung nalulusan ng straw, tapos umaapoy, ang tagal. Ako po, ginawa ko, sinalo ko. Sinalo ko. Edi sobrang sakit. Talagang grabe yung degree ng burn. At talagang lapnos. Ang sakit. No? And mula nun, sabi ko, natuto na ako na every time na naglalaro ako nun, grabe na yung layo ng kamay ko. No? Pero, ganun eh. Hanggat hindi natututo, hanggat hindi nasasaktan, hindi natututo. To the point na tumigil na ako maglaro ng ganun. So what I mean to say, na po, may mga tao hindi itigil hanggat hindi nasasaktan. Patuloy. Kaya nga sabi nila may mga tao, no? Kaya may mga taong nagmahal, nasaktan, natuto. Okay? May mga taong nagmahal, nasaktan, natuto. No? Na pagkatapos ng pagkakamali, pagkatapos niyang masaktan, alam niya na kung anong dapat gawin sa susunod. Ayun yung isang part ng view, no, sa pain na natututo tayo sa mga sakit na nararanasan natin. And hindi po talaga tawag dito, hindi talaga maganda. Masaktan, totoo lang. Hindi maganda. Pero alam nyo ba na ang pain is always subjective? Hindi porket parehas tayo ng naranasan, parehas na tayo ng degree ng pain na na-experience. Ito po yung wrong minsan sa mga tawag dito, counseling, sa mga tawag dito, pagpapayo. Sinasabi nila, hindi, alam ko yung na-experience mo kasi naranasan ko rin yan. Maybe that is true, but hindi ibig sabihin na yung naranasan, yung parehas na yung experience is parehas kayo ng degree ng pain na nararamdaman. You can say doon sa tao na nakaka-relate ka doon sa pain niya. Pero you cannot exactly know kung gaano kasakit sa kanya yung nangyari. So kaya po sa amin sa course na sa subject namin na counseling, rather than mas ginagamit namin yung salitang nauunawaan ka namin, no? Bagamat hindi namin exactly know kung gaano kasakit yung naranasan mo, pero nauunawaan ka namin. So, tawag dito. Yeah, doon po yung sa may part na yun, po, that is pain. Hindi porket parehas kayo ng experience, parehas na kayo ng sakit na naranasan. Okay? So,
According naman sa view ng ibang tao, may pain na nakakasakit sa'yo at merong pain na nakakatulong sa'yo para magbago. No? So, ipasta natin yung patungkol po dyan. Ano ba ang tamang response sa pain? That is the question. Ano bang tamang response pag ikaw ay nasasaktan? O nakakaranas ng pagpighati o emotionally talagang broken ka? No? O nasasaktan ka sa puso. First is pain teaches us humility and helps us to trust God even more. Ito po yung nakakatuwa sa pain, ano po, na ito yung tinuturo sa atin ng pain. Ito yung pwede nating matutunan sa pain. Katulad ni David, no? Nung nalaman niya nagkasala siya, nalaman niya na nasaktan, dahil nasaktan siya, na-realize niya na mali siya. At yung mali niya na yon, it helps him na magpakumbaba sa Panginoon. Huh? Ayun po yung nangyari. Minsan may mga pangyayaring ganyan na nangyari sa atin bilang Kristiyano na dahil mali yung nagagawa natin, nasasaktan tayo. And the Lord wants us na para na maging mapagpakumbaba sa Panginoon at lumapit sa Kanya. Dumating sa point, imagine, dumating pa sa point na namatayan siya ng anak, bago niya pa ma-realize na kailangan niya lumapit sa Panginoon, na kailangan niya pa maging sobrang sakit yung nararamdaman niya para lumapit siya sa Panginoon. So yung pain ni David leads him into humility. Imagine na nakatawa ang Panginoon, ginagamit niya yung pain para manumbalik tayo sa Kanya. Kasi kung di nga naman tayo nakakaramdam ng hirap, di tayo nakakaramdam ng sakit, baka hindi na tayo tumawag sa Panginoon. So, tinuturuan tayo upang maging mapagpakumbaba. And pangalawa, pain makes you stronger. Okay? So, sabi nga nila, ano pwede natin matutunan sa pain? Pain makes you stronger. No pain, no gain. Sabi ng mga nagbubuhat. Huh? No pain, no gain. So, sabi po sa James 1:2-3, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Sabi doon, yung nararanasan nating mga pagsubok, nasasaktan tayo, it helps us para mas tumibay sa pananampalataya sa Panginoon. Alam niyo po, tawag dito, nandun po, na kailangan, sabi nga ni Job, yung, but he knows the way I take. When he tested me, I will come forth as a gold. No? Yung mga pagsubok na dumarating sa kanya, yung mga sakit na nararanasan niya, nagiging way to para mas maging matibay siya. Mas lumalim yung pananampalataya niya sa Panginoon. Ganon din po sa ating mga Kristiyano. Opo, na yung mga nararanasan nating sakit, it helps us na tumawag sa Panginoon with humility. And also, itong mga pagsubok na to, itong mga pain na nararanasan natin, it helps us na maging mas matawag dito, na mas maging tumibay pa yung pananampalataya natin sa Panginoon. Na sa ganon, pag dumating yung same problem, sabi mo na, ito lang yun. Ito na yun. Alam mo na, no? Alam mo na mag-response. Dati, konting pagsubok lang, parang mababaliw ka na. Lord, ano ba? Ano ba nangyayari sa buhay ko? Ganito, ganyan. Gusto ko nang mamatay. Ganun na yung term. Pero dahil mas tumibay ka, pinatibay ka ng mga pagsubok, ng mga sa pananampalataya sa Panginoon, na kaya mong harapin yung mga pagsubok. Na kaya mo na siyang harapin. And magtaka ka kung yung same na pagsubok na yun, paulit-ulit na nangyayari sa'yo, baka mamaya hindi ka natututo. No? Ganun ka pa rin mag-response pag may pagsubok ka. That's why yung mga pagsubok, yung pighati, yung pain na nararanasan natin, it helps us become more stronger sa pananampalataya sa Panginoon.
And sometimes, alam nyo ba, may mga masasakit na nangyayari sa buhay natin. May mga nawawala. May mga inaalis ang Lord sa buhay mo. Masakit, pero in the end, it makes you even more stronger. Naalala ko po kasi yung tawag dito, may singit ko lang yung tawag dito, puno ng bayabas sa PNC. No? Meron po doon sa boys door, meron isang puno doon. Ang tagal niya mamunga. Hindi siya mamunga-munga ng mabilis. Lagi siyang tas anlit pa, tas madalas bubot, pero kinakain pa rin. Nakakain pa rin naman po. Ngayon ginawa, merong tao nagputol, pinutol. Ba, syempre sabi namin, pambira. Yun na nga lang yung minsan sumasalba sa amin eh. Pag gutom eh. Pero alam niyo, lumipas yung ilang, mga isang taon, tumubo uli siya. No? Lumipas yung mga araw, namunga po. Yung bunga niya, malalaki, mas marami pa. Ano po? So, I mean, may mga bagay na nawawala sa atin. May mga bagay na inaalis ng Panginoon sa buhay natin. Pero in the end, it helps us na mas maging matatag pa and independent, no? Na mas maging malapit pa sa Panginoon. And may mga sakit na pag napagdaanan natin, mas tumitibay tayo. Dahil sa mga sakit na nadadaanan natin, nagiging mas matatag tayo. So, ganun din po sa ating pananampalataya sa Panginoon. Na minsan, nasasaktan tayo. Ito po, usapang Kristiyano, nasasaktan tayo sa pagsunod natin sa Panginoon. Hindi madali. Pagod, stress, minsan, mabuti na yung ginagawa mo, may maririnig ka pang masakit na comment o salita. No? Masakit sa puso. No? Lord, ginagawa ko naman to para sa iyo. No? So, that is a part. Ayun po yung part. Ganun at ganun po talaga sa pagsunod natin sa Panginoon. Minsan nasasaktan tayo. Kaya nga po sabi ng Panginoon, who wants to be my disciples, anyone who wants to be my disciples must take up their cross. Note, daily, and follow me. Hindi pag sumunod ka sa Panginoon, okay na lahat. Wala nang sakit, wala ka nang mararamdamang problema. No. It's part of it pa rin, yung pain. But those pain, pwedeng maging sabihin natin na itong pain na to is nagiging, tawag dito, pruweba na mahal mo ang Panginoon, na kahit nasasaktan ka na, sumusunod ka pa rin sa Panginoon. And that is love. Love that is willing to suffer and to be hurt, no? Para sa isang tao o para sa Panginoon. So, last is, pain helps us to realize the worth, no? O yung halaga na yung mga pain natin, nagiging, nare-realize natin kung gaano kahalaga yung isang bagay. Tingnan niyo po nangyari kay David. Na-realize niya kung gaano kahalaga yung relationship niya sa Panginoon nung nasaktan siya. Kasi nalayo siya sa Panginoon kasi patuloy siya sa paggawa ng kasalanan. Na-realize niya na, napakahalaga ng relasyon niya sa Panginoon na to the point na pag wala, parang yung time na malayo siya sa Panginoon, hindi siya masaya. Alam niyo po, merong mga bagay na hindi mo malalaman yung halaga hanggat hindi nawawala sa'yo. May mga bagay na ganyan. Kasi akala mo laging nandyan lang. Kunwari, for example, babaan natin. Hindi sa tao, no? Maraming mag-react no? Nasabihin nila, mahal niya pa rin nila yung ex nila tingnan niyo, pag yung charger, lagi lang yan nandyan nakakalat. Nakakalat lang yan. Yung charger mo. Ngayon, pag yan nawala, malalaman mo napakahalaga ng charger mo, hindi mo magamit yung cellphone mo. Naiwanan mo yung charger mo, power bank, napakahalaga pala nun. Akala ko, kung saan ko lang nilalagay, ganito, ganyan. So, yung mga bagay po, ganoon din po sa atin pag nasasaktan tayo, no? Hindi natin marirealize na mahalaga yung isang tao o yung isang bagay
o yung relasyon, hanggat hindi tayo nasasaktan o hindi ito nawawala sa atin. So, yun yung nawala kay David, and he realized it. And kung titingnan natin sa ibang angle naman po kay Jesus, he used pain to show, ayun na, sabi ko na po ito, yung pagmamahal niya. No? Sabi nga sa Romans 5:8, God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Namatay ang Panginoong Hesus para sa atin. Guys, hindi po madali yung pain na naranasan ng Panginoon. He suffered so much more than anyone. Alam niyo bakit? Physically, kung aralin niyo yung the way manakit yung mga Romano, grabe. Physically, may mga taong bumabato pa sa kanya, no? Sinasaktan siya. Pangalawa, mentally. Ang dami niyang tinulungan, ang dami niyang pinagaling, ang dami niyang ginawa na mabuti, wala siyang ginawang masama, pero kinukutya siya ng tao. Alam niyo po, sasabihin niyo na, Diyos siya kaya kaya niya yun. No. Nagkatawang tao ang Panginoong Hesus, ibig sabihin, kung ano yung na-experience ng tao, yun yung na-experience niya. Kaya, grabe yung yung agony niya, no? Sakit, hindi lang sakit sa nararamdaman niya, sa physical, kundi sa emotional niyang nararamdaman. No po? And ginawa niya lahat yun, tiniis niya lahat ng mga yun. Bakit? Dahil mahal niya tayo. Because He loves us so much that He is willing to die and to suffer and take all the pain for you to be saved. Grabe yung pagmamahal ng Panginoon. And I hope and I pray na yung simpleng salita ng Panginoon sa tanghaling ito ay magbigay ng magandang realization sa ating buhay. Minsan kasi ayaw nating masaktan, pero pain is a part of us. So, God bless po sa bawat isa. Mamaya na po magpe-pray na po. Okay. Okay, thank you. Okay, thank you. Thank you, Pastor. Yeah, I think talagang part na ng buhay ng tao ang pain. Ayan. Kasi kung walang pain, no gain. no pain, no gain. Hindi. I think kahit saan, sa pamilya, sa magkakaibigan, sa magsing-irog, mag-asawa, kasama yung pain. Para sa akin kasi minsan kailangan matuto tayo. We learn our lesson from the pains na nararanasan natin. Kasi kung wala po yun, minsan parang hindi naman tayo matututo. Parang ganon. Parang yung bata, di ba? Huwag mong gagalawin yan, parang kwento nyo kanina. Malikot yung bata. Siyempre, curious siya. Ginano niya yung apoy, nasaktan. Ayan, umiyak siya. Siyempre, masakit. Ayan, napala mo. Matututo ka na, sasabihin ng nanay. The next time, hindi na gagawin nung bata. So, parang yung sinabi nyo kanina na yung straw tumutulo. Sakit nung lapnos nga yung sakit po sobra. Kaya hindi niya na inulit. Siyempre, idagdag ko ito yung sa Ecclesiastes from 1 to 5. Sa English, sabi rito, there's a time for everything and a season for every activity under the heavens. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. And a time to scatter stones and a time to gather them. Sa Tagalog ito, sabi rito, sa bawat bagay at may kapanahunan sa panahon ng bawat panukala sa silong ng langit. Panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbubunot
ng itinanim, panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, panahon ng pag-iiba at panahon ng pagtatayo, panahon ng pag-iiyak at panahon ng pagtawa, panahon ng pagtatangis at panahon ng pagsasayaw, panahon ng paghahagis ng mga bato at panahon ng pagpipisan ng mga bato, panahon ng pagyakap at panahon ng pagpipigil at pagyakap. So sa madaling salita, itong pain ay may mga panahon ito. O kung ano man yung mga pagdudusa natin na nangyayari sa mundo. Tama ka, nabanggit mo kanina sa umpisa pa lang sa Genesis na kaya tayo nagkaroon ng umpisa ng pain dahil sinuway ni Adan at Eva, yung fall of man, yung pinag-uutos ng ating Panginoon doon. And then, dyan nag-umpisa yung nagkaroon tayo ng pain. Lalo si babae ay maghihirap siya ng 9 na buwan at si lalaki ay ang kanyang kakainin ay paghihirapan niya ito o pagtatrabahuan niya ito. So sa ating pinag-uusapan ngayon, marami tayong klase ng dinadanas na paghihirap o yung pain, ano? Merong pain sa pag-ibig, pain sa mga sakit, ano, iba-iba 'yan. Meron din tayong pain sa yung mga problema natin sa buhay na personal, iba-ibang klase, problema sa mga pamilya o sa mga magulang, may pain din tayo sa mga minamahal natin sa buhay. Iba-ibang klaseng pain yan. Pero dumarating din ang oras na ang mga pain na ito nawawala rin, maghihilom at mawawala at magkakaroon ng pagbabago sa ating buhay. Natututo tayo ma-develop kung paano natin harapin yung mga problema na ito. Nagiging matured tayo sa mga nagdaang karanasan natin tungkol sa mga pagpipighati o mga tama ba yung Tagalog ko? Pagkapasakit. Yun. So yung mga ganitong klaseng experience natin ay nagiging matured tayo. Unfortunately, may mga taong hindi na nakakabangon, no, na kapag sila ay nakaranas ng pain, hindi na kinakaya ng makabangon muli. Bakit? Kasi merong silang wala silang Diyos na kasama na tutulong sa kanila. Wala yung relationship nila sa Panginoon, and that's why nadadaig sila ng kanilang emosyon. Walang silang spiritual na panlaban na paano harapin ang mga problema sa buhay. Yan ang napakabigat sa atin kasi na kapag wala tayong relasyon sa Panginoon, wala tayong kinikilalang Diyos, o sarili natin ang nangunguna, ang nakaupo sa trono, imbis na ang Panginoon siya nagbibigay sa atin ng guide, pagka nagkaroon tayo ng mga problemang katulad nito, mas malakas ang impact. Kasi mas nararamdaman natin dahil walang Diyos na sinasandalan. Whereas doon sa mga katulad natin mga Kristiyano, kahit siguro hindi Kristiyano, kapag tayo merong pinaniniwalaan na may Diyos, yung ibang, I'm talking about other Catholics, yung mga ganyan, na kapag yan ang ating pinaniniwalaan, may Diyos tayong na nandyan na hindi tayo iiwanan, hindi tayo pabayaan. Yung dating ng sakit, ng pain, hindi gaanong mararamdaman dahil meron tayong hope, meron tayong pag-asa na merong Diyos na nandyan na hindi tayo pababayaan. Totoo po. Actually, may singit lang ako. May na-realize lang po ako, about sa sinabi niyo na pain. Ganun po talaga eh. May mga taong sobrang pride na pag nasasaktan sila is ayaw pa rin nila tumawag sa Panginoon. Pero ito po kagandahan ng pain. Na po, minsan, dahil may mga taong hindi tumatawag sa Panginoon, magulat ka pag nasa bingit na sila ng kamatayan, sobrang sakit na nararamdaman nila. Sino tinatawag niya? Diyos ko, tulungan mo ako. Marating sa point. Sa point po na ganun. That's why I think the Lord uses the pain para sa tao, order for him na tumawag sa Panginoon. Ano po? Nakakatawa po. Ang totoo sa inyo. Ewan ko ba po? May question dito, Pastor.
Sabi niya, why does God put people in our life if all they do is hurt us or make us feel bad? Di po ba that's another pain that comes in our life? Example, abusive na asawa, difficult bosses, judgmental friends, etc., etc. So, nakita ko po dyan, dalawang bagay po, ano po. Yung nararanasan nating pain, it can be consequence ng decision natin. Okay. For example, pinilit mo yung bagay na hindi naman dapat pilit. Amen. Pare, for example, sa relationship, sinabi sa'yo, ay, red flag tong si ganito, ganyan. Hindi, mahal ko siya. Magbabago yan. Tatanggapin ko. Ganito, ganyan. Okay lang yan. Merong mga pain na dahil sa mga decision making natin, nangyayari. We choose. Kasi, hindi tawag dito, alam ng Lord ng lahat, pero meron tayong free will to choose kung anong gusto natin. Susunod ba tayo sa kalooban ng Panginoon o susundin mo yung kalooban mo? Mas gusto ko to pogi. And may mga bagay naman din na talagang natural na dumarating sa buhay natin. Hindi natin ginusto, katulad ng kay Job, no? Pero it helps us, kung titingnan natin in big cycles, sa malaking circle, na itong mga bagay na to, it helps us pa rin na mapalapit sa Panginoon, na mas tumawag sa Panginoon at manampalataya sa Panginoon. And eto ang kagandahan sa Panginoon, na may consequence na, nasa consequence ka ng wrong decision mo, pero still, hindi nagbabago yung pag-ibig ng Diyos. Don't get me wrong, kapatid. Kasi, paano yun, Pastor? Nagkaroon na ako ng wrong decision. Ito na yung nangyari sa buhay ko. Ano na gagawin ko? Still, meron ka pa rin Panginoon, at the Lord can turn your mess into message na yung mga negative na nangyari sa buhay mo, kaya niyang baguhin yan. Kahit mali mo yan, kahit ikaw yung dahilan kung ba't ka nandyan, pero the Lord will help you. Ayun lang, talagang mararanasan mo talaga yung pain because that is your wrong decision. Another question dito, Pastor. Sabi niya, tanong ko lang po, paano po nararamdaman at mapatunayan kung mahal ka pa ng taong mahal mo? Na kung palaging init ng ulo na lagi ang ipinapakita at pinararamdam sa'yo araw-araw. Tingin niyo po ba mag-grow pa ba ng isang relasyon kapag puro init ng ulo na lang palagi ang pinapakita at pinararamdam? Grabe, no? Yeah, that's too much pain. Let's learn sa mga veterans, sa mga mag-asawa. Palagay niyo po. Ako ang ano ko dito is, ang palagay ko kulang sila sa communication. Para sa akin yun, Pastor, ha? Kasi sabi niya, paano mo mararamdaman at mapapatunayan kung mahal ka pa ng taong mahal mo? Para bang kulang sila sa communication at maaring kulang din sila ng, how do you say this? Hindi communication. Isa pa. Yeah, first is communication. Maybe kulang pa sila ng, kumbaga sa is, dapat they should have time together. Sila lang na hindi kasama ang, kung may anak, sila lang. Tama. Then they could talk sa mga bagay na maaring, ano ba yung mga ayaw mo? Ano yung ayaw ko? So, they will meet in between kung ano yun. Magko-compromise bawat isa sa kanila. Kasi, hindi pwedeng ang mag-asawa ay magkapareho ng ugali, Pastor, di ba? Hindi pwede. Yung isa dapat pwedeng mainitin ng ulo. Yung isa ay pwedeng kalmante lang. Kasi mawawala yung spice of life Pag ganun, pareho silang mabait, wala nang away. Pero okay naman kung walang away, pero imposible yata yun, Pastor. There is no such a perfect marriage or relationship or whatsoever. So yun ang sa akin, Pastor. Pero for you as a pastor, ano po ang pwede mong ipayo? Sa akin po, napakahalaga ng pagko-consult. Po. Kasi kung kayo lang sa marriage nyo, and then nagkakaroon na ng problema sa inyo, mayroon kasing point na dumarating po sa mag-partner, magkarelasyon,
na parehas silang malamig na o parehas na silang ang tawag dito, ayaw na makipag-usap. No? Kaya dumarating sa point na kailangan natin minsan po ng mga consultant. No? Kaya nga po I know sa Amerika marami po silang ganito. Kasi po, dumarating talaga sa point. Kasi yung love, hindi siya hindi siya, tawag dito, hindi siya by feelings. Yung love, hindi lang by feelings. Love is a commitment na kahit minsan hindi mo nararamdaman, pero nananatili ka. Kasi hindi laging sweet. Totoo lang po. Nagulat po ako sa pagiging 6 years namin ni Sam. Hindi laging sweet, hindi laging parang to the point na girlfriend ko ba to? Partner ko ba to talaga? Ganito ganyan. Siya na ba talaga ganito ganyan? Pero nananatili ka kasi yun yung love, commitment na kahit may mga negative na nangyayari sa buhay nyo, pinipili mo pa rin siya. And syempre, mas maganda, katulad nga po ng sabi po ni Nangni, na kailangan meron pa rin communication. Napakahalaga po ng communication sa mag-asawa. I don't think so na healthy sa isang mag-asawa na hindi nag-uusap. Totoo lang. Po? Posible yun. I don't think so. Kailangan po, mahalaga po yun. Kailangan meron mag-initiate po. Pasensya na po sa tunog na po. Kailangan po meron mag-initiate. Meron palang signs and symptoms ang spiritual distress o yung spiritual pain. Meron pala siyang symptoms. Number 1, feeling of anger and hopelessness. Number 2, feeling of depression and anxiety. Number 3, difficulty of sleeping. Kasama pala yung siyempre. Yung may stress ka. Spiritual pain ang tawag dito, no? So, feeling abandoned by God. Questioning the meaning of life or suffering. Nagtatanong ka na, bakit kailangan nangyari ito? Ganun, no? So, these are yung mga sintomas pa lang ito. Questioning beliefs or sudden doubts in spiritual or religious belief. Nagkakaroon ka na ng comparison na si ganito at saka itong Christian ay pinagko-compare mo na siya, no? May comparison ka na. And lastly, asking why this situation occurred. Bakit nangyari itong ganitong sitwasyon sa buhay natin? These are the signs na ang tao ay merong spiritual pain. Kung kaya tayo po ay nakakaranas ng ganitong klase mga sintomas, ay tayo po ay nagsasuffer o meron tayong spiritual pain. Meaning, in general, pag sasama-samahin natin ito, kakulangan ng tiwala sa Diyos. In short, pag pinagsama natin itong lahat-lahat ng ito. No? So kapag tayo po ay nakakaranas ng spiritual pain na ating binanggit dito ngayon, na binasa natin ngayon, ibig sabihin po niyan, kulang tayo sa kaalaman, kulang tayo sa pananampalataya at tiwala sa Diyos. So alin man tayo dito na tinamaan, na nabanggit natin, pasok po yan sa spiritual pain. At tingin ko po dyan, mahalaga is kung nakaka-experience ka ng ganyan, lumapit ka na sa Panginoon. Yes. Yeah, magpakumbaba ka na sa Panginoon. Amen. Rather than maging prideful ka pa na hindi, kung tsaka lugmok ka na, tsaka lang tatawag sa Panginoon. Yeah. Don't make last option ng Panginoon, but siya yung first option mo sa pag nakakaharap ka ng pagsubok, especially kung ikaw ay sobrang in pain, broken. Ang Panginoon dapat natin lalapitan. Amen. Ang dami nakaka-relate dito ng mga pain. Puro may mga nararamdamang sakit. Maraming pain pa. Pwede bang 5 piso isa dyan? Pwede 2, 5 piso. Tumpok-tumpok. Kaya nga yung yung sa akin is yung kababaihan, yan. Normally yan ang kadalasan nakakaranas. If I were you, ladies, ibigay natin sa Panginoon. Pag-pray natin yung asawa natin, partner natin, boyfriend natin, whatsoever. Yun. Pag-pray natin. Prayer. Wag natin underestimate ang prayer. Nangyayari talaga yan. Iiyak mo sa Panginoon kung kailangan mo iiyak. Patunayan mo na
yung nararamdaman mo, ibigay mo lahat sa Panginoon. I-release mo. And He will do the everything. Yan. Wala tayong, minsan kala natin may kakayanan tayo. Kung hindi mo na kaya, go ahead, ibigay na natin sa Panginoon. Amen. Okay. Ay, thank you, Pastor. Maganda itong topic na ito. Alam mo hindi, anong pangalan ko? Nangning? Ay. Bago ito. Ninang, Nangni. Nongni. Nongni. I like that. Nongni. Nangning. Nongni. Ayun, maganda yung topic natin. Yeah. Kaya lang, marami pa tayong dapat na talakayin dito. So, siguro, itatanong natin sa ating mga susunod na pastors na rito na pwede pa. Medyo dagdagan pa nila ng yung magandang topic pa, dagdagan pa nila itong tungkol dito sa pain na kasi marami nakaka-relate mahaba to eh. I know. Mahaba yan. Inano ko lang sa oras. Okay, Pastor. Maganda po. And also, pagka nakakaranas tayo ng pain, nag-share din tayo ng suffering ng ating Panginoon. Kaya, be glad na hindi ko mo tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok, mga pagpighati. Hindi solo natin yun. We are also joining or sharing God's suffering as well. Nung panahon na siya ay until now ngayon, kahit na ba naman tapos na yung crucifixion niya at nag-resurrect na siya, still we nakaka-share pa rin tayo ng kanyang mga paghihirap nung nasa krus. And it glorifies the Lord. Yes. Nakakatawa. Ibig sabihin, yung pain din can glorify God. So, marami pong kung tutusin, daming pwedeng pag-usapan po. Malawak. Malawak. Sabi nga dun sa, Pastor, yung sinabi mo kanina sa James, yung tungkol sa perseverance, na if we face different trials, let's take it as ano tawag doon? Testing a test of faith. Test of faith. Yun. Kaya it's part. Pastor, pakisama, may nag-comment dito, pwedeng pakisama sa prayers. Ang sama na natin ang mga magsing-irog or anuman na dumadanas ng iba't ibang pain, na isama natin sila sa prayers. Yung mag-asawa or mag-boyfriend, maraming ganon. So, isama po natin sila yun sa mga mag-asawa. Sa mag-asawang nawawalan ng walang trabaho. Yung mga communication, yan, napaka-importante nun para sa akin na. At saka, so in general na lang tayo. Lahat na. Sa mga, lahat. Kaya wala kang asawa or what, na dumadamanas ng iba't ibang klase ng, sabihin na natin, pagsubok sa buhay. Yan. Problema sa health, finances. Those are pains. Relationship. Siyempre, lahat naman tayo dumadanas sa mga iba't ibang pagsubok. Lahat yan. Hindi natin malulusutan yan. Dumarating yan sa oras na hindi natin inaasahan. Okay, let's pray, Pastor. Okay, Pastor. Okay, thank you so much po. Let us pray. Lord, once again, we glorify your name and we magnify your name for what you have done to us and sa mga tinuturo mo sa aming buhay, Panginoon. Lord, hindi ko po alam kung ano yung mga nararanasan na pain ng bawat isa sa mga oras na to. But Lord, I pray that this pain teaches us humility na lumapit sa iyo, Panginoon, na Lord, hindi namin kaya. Lord, nasasaktan kami, nahihirapan kami. Turuan mo kami, Panginoon, nanuwa yung mga nararanasan naming pain is mapalapit kami sa iyo, Panginoon. Tumawag kami sa iyo, Panginoon. And Lord, helps also, Panginoon, na maging matatag, Panginoon. Tulungan mo kami na malupasan namin yung mga hirap na nararanasan namin ngayon upang mas tumibay pa yung pananampalataya namin sa inyo. Na alam namin, ikaw, O Diyos, ang tumulong sa amin. Sabi niyo nga, Panginoon, sa iyong salita, walang pagsubok na hindi naranasan ng tao, Panginoon, na sino man. And kung mahirap man yung aming pinagdaranasan, sabi mo sa iyong salita na bibigyan mo kami ng kaparaanan upang ma-overcome namin yung mga pinagdadaanan namin. Lord, I pray for every couples dito po sa iRadio.
sa kanilang mga pamilya, kanilang asawa, Panginoon. Kung meron mang hindi maganda, hindi pagkaunawaan sa mga relasyon, and panglalamig, Panginoon, sa relasyon, Lord, pag-alabin mo uli, Panginoon, ang kanilang pagmamahalan. At nawa, Panginoon, ikaw yung maging sentro ng kanilang relasyon, Panginoon. I pray, Panginoon, na every relationship na meron, Panginoon, di sa iRadio ay maging Christ-centered relationship, Panginoon. And Lord, also, sa may sakit sa mga oras na ito, I pray for healing, upon healing, Panginoon, sa kanilang buhay. Pagalingin niyo po yung sakit na nararamdaman nila, o yung may mga broken-hearted, o tawag dito, na-break yung heart nila, Panginoon. May pain sa kanilang puso, hindi lang sa relationship, sa partner, but also sa family. Kung may samaan ng loob, nasaktan siya, Lord, I pray, Panginoon, na yakapin mo siya, Panginoon, na iparamdam mo sa kanya na mahal mo siya at di mo siya pababayaan. Lord, I pray, Panginoon, na ikaw ang patuloy na sumama sa amin. Patuloy mo kaming bigyan ng katatagan, Panginoon, na harapin yung mga pagsubok na dumarating sa buhay namin. And I know, Panginoon, na tulad nga ng sinabi po ni Brother Ramon, na there's a time from everything, na may mga sakit pero hindi permanente yung mga sakit na nararanasan namin. Dahil alam namin, Panginoon, na merong, sabi nga, there's a rainbow after the rain. Kaya Lord, I pray na patuloy mo kaming pagtibayin. And dakilang Diyos, nilalapit ko rin po sa inyo yung mga lingkod na si Brother mo, Sister Karim, Panginoon, sa kanilang paglilingkod sa iyo, sa iRadio, Panginoon. Lord, ikaw ang patuloy na magpala sa kanilang buhay. Batid mo ang pangangailangan nila. Batid mo yung mga pain na nararanasan nila. And katulad nga nasabi namin kanina, there is a pain that glorifies you, O Lord. And that is the pain na sinusunod ka namin sa kabilang na nasasaktan kami, Panginoon. So Lord, I pray na mas patatagin mo pa, Panginoon, ang iyong mga lingkod na ito. Na sa ganon, magpatuloy ang iRadio at marami pang ma-reach na tao, Panginoon, ng yung salita. Maraming salamat po, Panginoon. Bless every viewers. This very moment, I pray, Panginoon, na pagpalain mo sila, na ikaw, O Diyos, ang sumama sa kanila, saan man sila magpunta, na ikaw, O Diyos, ang makita sa kanilang buhay, the way sila magsalita at umaction, Panginoon. Thank you, Lord. Ito pong aming samot dalangin sa tanging hari ng lahat, aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. 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 Ako, thank you, Pastor. Ayan. Thank you so much. Thank you, Pastor Levy. Excited na po ba? Excited na po, Pastor? Malapit na. Super. Very po. March. Malapit na po mag-March. March wow, na. March. Kailan po ba yung Pastor? March 18 po. Oh, wow, malapit March na. 18. Okay. Darating kami dyan. Ganun eh. Huwag kang ganyan. Joke na. Hindi, nandyan yung aming puso. Yes. In spirit, nandyan kami. Yeah, nandyan kasama kami. namin. Wag naman spirit. Spirit. Salamat po. Sige, Pastor. Pastor Levy, maraming salamat. Thank you. And God bless. God bless. Thank you. Alright. Pastor Levy Kuanan, thank you so much sa iyong naibahagi ngayon, and which is yung bakit yung pain bahagi ng ating buhay. Ay, kailangan eh. It's a part kasi of life. Spice of life yun. Hindi natin Kasi kung hindi, makakalimutan na natin si Lord. Diba? I think parte yun eh. Kasi para maalala natin ng Panginoon, pinapadanas niya tayo sa iba't ibang klase ng sufferings. Pagsubok. Otherwise, makakalimutan na siya. Diba? Kaya yun. O, diba? Bago tayo magpaalam, mayroon akong announcement. Okay. Ito ay kung may naghahanap ng dito sa Los Angeles, tayo napapanood sa kahit saang lugar dito sa mundo, no? Especially sa ating mga kababayan. Kung kayo po ay naghahanap ng inyong mga bahay o ang tawag dito property sa Pilipinas, I recommend ito si
Mary Grace Kabigting at meron po siyang mga units available dito sa what do you call this? Anong lugar ito? Ewan ko, Valenzuela? Valenzuela. Yan. Valenzuela, San Jose. Builders, yan ang kanilang gumagawa ng kanilang mga contractor nila. So, kontakin lang po si Mary Grace. Nandito lang po sa iRadio ang kanyang contact number sa Facebook. Mary Grace Kabigting po yan. At siyempre, balikan natin itong ating topic for today, yung tungkol sa pain. Normal po sa atin yan. Lahat po tayo nakakaranas ng pain. Kahit na mga doktor, nakakaranas din ng pain yan. Mga pastor, mas higit ang mga pain yan ng mga yan. So, wala pong exempted sa mga pain na dinadanas natin sa araw-araw. Pain sa mga anak natin, sa mga magulang, yung mga relasyon natin, mga nakaraan, o kahit sa kasalukuyan ngayon, ay dumadanas pa rin tayo ng mga ganitong klaseng problema. Kahit na ba yung mga taong mayayaman, may hirap, lalo na, ay nakakadanas din ng pain. But even we are suffering, nakakaranas tayo ng ganitong klaseng mga sakit sa buhay, meron tayong Diyos na nagmamahal, na nakikita tayo, hindi tayo pinababayaan, na nandyan. Hindi ibibigay ang problema sa atin kung hindi natin kakayanin. So, tandaan po natin yan. Kapag tayo dumadanas ng mga problema, hindi po ito katapusan na ng ating buhay o ng ating gagawin sa mundong ito. Isipin po natin na ito ay isang challenge sa atin na kinakailangan pag-ibayuhin natin yung ang tiwala natin at ang pananalig natin sa Panginoon. Huwag nating hayaan mawala ang Kristo, ang Panginoon sa ating buhay. Dahil sino pa ang kakampi natin kung wala siya? Hindi ba? So, hindi ba sabi, who will be against us? Kung ang tao ay hindi tayo kakampi, pero ang Diyos ang kakampi natin, sino pa ang mas hihigit pa sa Kanya? So, meron tayong Diyos na nagmamahal, na hindi tayo pababayaan at hindi tayo iiwanan. Thank you, guys. Okay, say hello to sino ba yung nag-ano dito? Mary Joy Ramboyong, Samantha Del Rosario, Sunny Salubayba, and Ann Morales Graves. Thank you so much for checking in. Yes. Yan, salamat. Okay. Marami bang na-bless dun sa mga Siyempre pain? Siyempre naman, lahat yan. Lahat tayo. Dumadanas tayo ng pain. Yung mga sakit sa ngipin, sakit sa ulo. Si Rejoice, may migraine. Oo. Normal yan, di ba? Diyos ko, tanggalin mo po yung sakit. Ito, pag namimilipit po sa gabi ito, yung kanyang nakakramp yung paa niya, kulang na lang. Gusto kong tagpasin yung kanyang paa para wala na sakit ng ulo. Pero, it's a part of life. Parte po ng ating buhay ang pain. Yung nakakaranas ng sakit. Wala pong exempted dyan. Lahat po tayo ay tatamaan yan. See you guys again tomorrow. God bless. Tandaan po natin, we have a short life. Maiksi lang ang buhay natin sa mundong ito. Lagi tayong magpuri, magpasalamat sa Panginoon. Dumadanas man tayo ng pain sa buhay. Always thank God pa rin. Good night. God bless po. Always reaching
Filipino people. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.